Pagpasok ni Tori sa kanyang silid, ay pabagsak niyang isinara ang pinto. Sandali siyang sumandal sa pinto bago bumuga ng hangin, sa kanya pinakawalan ang mga luhang kanina pa niya pilit na pinipigilang bumagsak. Ilang minuto ring nanatiling nasa ganoon sitwasyon si Tori, bago siya dahan-daang humakbang patungo sa kanyang higaan. Patuloy pa rin sa pagtulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Tila may sariling isip ang mga iyon, na ayaw magpapigil. Umupo siya sa kama bago pabagsak na humiga, saka siya tumagilid at namaluktot. Hinailan niya ang kumot, at iyon ginawang pamuna sa kanyang mga luha. Is this the meaning of real love? But why does it have to hurt so bad? She wasn't prepared for this. Lumaki si Tori na napapaligiran ng mapanghusgang mga mata, dahil hindi naman lingid sa kaalaman ng marami, nang pumatol ang mommy niya sa pamilyadong lalaki. At siya ang buhay na patunay sa kasalanang iyon. At isa rin iyon sa dahilan, kung bakit takot siyang makipagrelasyon. She's 23 but she never had a serious relationship. Palaging no string attached ang rule niya. Palagi rin niyang pinagdudahan ang mga lumalapit sa kanya. Malaki ang impact na pagiging polyhero ng daddy niya, sa kanyang pananano pagdating sa pakikipagrelasyon. And she's never been close to her father either. No, this can't be. She has to put an end to this madness. Dahil sa naisip ay mabilis na bumangon si Tori at bumaba sa kama. Humakbang siya patungo sa pinto, at yumuko para kunin ang cellphone niyang nasa sahig. Mabilis niyang hinanap ang number ni Taj, at walang pagdadalawang isip na pinindot ang call button. 1, 2, 3, 4. Apat na ring ang narinig ni Tori, bago tuluyang may sumagot mula sa kabilang linya. Yes! Natigilan si Tori nang marinig na boses ni Taj. Napakagatlabi siya, at wala sa loob na sinapo ang dibdib. God, why does it have to hurt this much? Pakiramdam niya ay tinusok ng napakaraming karayom ang puso niya, dahil sa malamig na boses ni Taj. Nasanay siya na palaging malambing sa kanya ang lalaki, kaya maging isip niya ay sumisigaw ng pangtanggi, dahil sa walang emosyong pagtrato ng nobyo sa kanya. Yes, marami na rin siyang nakarelasyon, pero lahat ng iyon panandalian lamang. At ni isa ay hindi niya itinuring na boyfriend. Pero si Taj, I just want to say goodnight, kimi at mahina ang boses na ani ni Tori. Napapikit siya, at napahawak na lamang sa kanyang batok. Gusto niyang putulin ang namamagitan sa kanila ni Taj, pero bakit ayaw sumunod ng puso niya sa idinidikta ng kanyang isip? Mas magiging madali ang lahat, kung gagawin niya ang idinidikta ng kanyang isip, at hindi na rin niya kailangang makipagtalo sa mommy niya, pero iba ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Sandaling umiral ang katahimikan, sa pagitan ni Tori at Taj, na tila ba parehong nangangapa kung ano ang sunod na sasabihin. Okay, dinig ni Tori na sagot ni Taj. Good night, dugtong nito, bago tuluyang nawala sa kabilang linya. Oh, God, pero hindi man lang nagpaalam si Taj sa kanya. Tula lang naglakad ng dahan-dahan si Tori pabalik sa kanyang higaan. Nang makarating doon ay umupo siya, at napatitig na lamang sa kulay puting pader. Like, what was that? Napitlag si Tori, nang biglang tumunog ang hawak niyang cellphone. Sa pag-aakalang si Taj iyon, ay sinagot niya ang tawag ng hindi tinitingnan ang pangalang nakasulat sa maliit na screen. Love. Hey! Hindi na naituloy ni Tori ang kanyang sasabihin, nang marinig niya ang pamilyar na boses nasa kabilang linya. It was Everett. Oh, hey! Nag-aalangan at dismayadong ganting bati niya. Saglit na hindi nakakibo si Everett. Nahimigan niya kasi ang pagkadismaya mula sa boses ni Tori. Evie! Antag ni Tori, nang mapansin niya ang pananahimik ng kanyang kausap. I'm just here. Napangiti naman si Tori. Mula sa pagkakaupo sa gilid ng kama, ay pabagsak siyang humiga ng paalang sa kama. Are you expecting someone to call? Saglit na natigilan si Tori, dahil sa tanong na iyon ni Everett. No, tugon niya pagkaraan ng ilang saglit, bago nagpakawala ng pilit na tawa. So how are you? Tanong niya para makaiwas sa tanong nito. Narinig niya ang mahinang pagbuga ni Everett ng hangin mula sa kabilang linya, bago ito muling nagsalita. I'm doing good, masigla ang tinig na tugon ni Everett. And you? Napangiti si Tori. She missed talking to this guy. I'm doing great,
Masayang sagot niya. Biglang nabawasan ang bigat na dala niya sa kanyang dibdib. Marami akong ikikwento sa iyo pagbalik ko dyan sa Manila. Excited na sabi pa niya, habang nilalaro ng mga daliri ang kanyang buhok. Really? Antag ni Everett, bakas sa kanyang boses ang hindi maitagong pananabik. Can't wait to hear about it. So, why did you call? Tanong ni Tori. Natawa si Everett. Why? Am I not allowed to do that? Tanong niya. No, that's not what I mean. Hey, I was just kidding, pidgel ni Everett. Anyways, kailan nga ulit ang balik mo rito sa Manila? Saglit na natigilan si Tori. Supposed to be, ay sa katapusan pa ng buwan siya babalik sa Manila, pero ngayong biglang sumulpat sa San Lorenzo ang mommy niya, ay hindi na siya sigurado. Basta ang alam lang niya, ay mapapaaga ng konti ang pagbalik niya. I don't know but most probably, nag-iisip pa ring turan ni Tori. Mapapaaga ang uwi ko. Oh, that's so nice to hear. Ani ni Everett mula sa kabilang linya. Sa susunod na linggo na ang release ng album ko. I'm really rooting for this one, you know. Marami pang sinabi si Everett tungkol sa bagong album nito, kung saan kasama sa tracklist, ang kantang ginawa nilang dalawa. Ngunit wala sa kausap ang atensyon ni Tori, kundi sa labas ng bintana ng kwarto niya. Gulat na napatingin si Tori sa bintana, nang makarinig siya ng mahihinang katok sa salamin. At mas lalo pa siyang nabigla, nang makita niya si Taj sa labas. Kaagad siyang bumangon mula sa pagkakahiga, at nawala rin sa loob niya na nasa kabilang linya pa si Everett. Taj. Yusel ni Tori, bago siya tumayo. Love, paano kang nakaakyat? Sumenyas naman si Taj, na ay angat ni Tori ang salaming bintana, para makapasok ito. Tinapos ni Tori ang tawag ni Everett, at nakalimutan na rin niyang magpaalam sa lalaki, dahil nakatuon kay Taj ang buong atensyon niya. Humakbang siya patungo sa bintana, at inangat ang salamin, bago siya gumilid para makapasok si Taj. Hey, what are you? Napatigil sa pagsasalita si Tori, nang biglang sakupin ng mga labi ni Taj ang mga labi niya. Sagot siyang nanigas, pero kaagad ding nakabawi. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at tuluyan ng nagpatangay, sa tamis ng mga halik ng lalaking kayakap. Tumulo ang mga luha ni Tori. Hindi niya inaasahan, na ganito ang magiging epekto ng yakap at halik ni Taj sa kanya, pagkatapos nilang magtalo kanina. Hindi naman siya namatay, pero pakiramdam niya ay bigla siyang nabuhay muli. Dahil doon, ay mahina siyang natawa na ipinagtaka naman ni Taj. Hey, mahinang Yusel ni Taj. Pagkatapos niyang ilayo ng bahagya si Tori sa katawan niya. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito, at nagtatakang tinitigan ang babae. What is it? Tanong niya. Umiling si Tori, bago niya ipinulupot ang mga braso sa leeg ng nobyo. Nothing, sagot niyang may tipid ng ngiti sa mga labi. Umangat ang kilay ni Taj. Bakas sa kanyang anyo, na hindi siya naniniwala kay Tori, aniyang umikot ang mga mata. Simon, tell me. Nagkibit ng mga balikat si Tori, bago nagsalita. Wala, love, sagot niya, bago mabilis na ginawaran ng magaang halik, ang tungki ng ilong ni Taj, na mas lalo namang nagtaasan ang mga kilay. So tell me, paano kang nakaakyat, at saan ka dumaan? Tanong ni Tori. Maagang naglock ng gate ang uncle mo niya kanina, at tiyak niyang nagpapahinga na ito kasama ang Uncle Anson niya. Ang mommy naman niya ay umalis, dahil ipinasundo ng kaibigan daw nito noong high school. Wala naman si Tia Belen, na siyang kasama nila sa bahay, dahil umuwi ito sa Nueva Valencia, kung saan nakatira ang pamilya nito, at sa susunod na araw pa ang balik, kaya sigurado si Tori, na hindi sa gate dumaan si Taj. Ngumisi si Taj at Commandant. Hulaan mo, aniya, bago marahang hinayla si Tori patungo sa kama. Umupo siya roon, sa kanya itinuro sa nobya ang bakanteng bahagi sa kanyang tabi. Ngumuso si Tori, pagkatapos niyang umupo sa tabi ni Taj, na kaagad namang pumulupot ang mga braso sa biwang niya. Saan nga kasi? Sumandal si Taj sa headboard ng kama, sa kanya hinayla si Tori. Wala namang pagtutol na humilig si Tori sa dibdib ni Taj, habang hinihintay niya ang sunod nitong sasabihin. Well, I learned it from you, love, natatawang ani ni Taj. Napatanga si Tori.
Bahagya siyang lumayo kay Taj, bago hindi makapaniwalang tinitigan niya ang nobyo. You mean, tumanggo si Taj. Huwag sanang maisipan ng uncle mo, na ipaputol ang punong mangga sa likod ng bahay ninyo, love, mahina ang boses na sabi ni Taj. Natawa na rin si Tori. Ipagdasal natin iyan, sagot niyang bakas sa tinig ang amusement, sabi ko naman sa layo, love, magdidikit ka lang palagi sa akin, at talaga namang marami kang matututunan, humahagikak na aniya pa. At yung puno ng kaimito na nasa tabi ng bintana mo, isama mo na rin sa dasal, love. Natatawang tumango-tango si Tori, pero kaagad ding nagseryoso, nang may maalala. Love, aniya kay Taj, na kaagad namang itinuon ang pansin sa kanya. Mahinang usual ni Taj. About Everett, seryoso pa rin ang anyo, pati na rin ang tinig na simula ni Tori. Kaagad namang umayos ng pagkakasando si Taj sa headboard. Nakayakap pa rin ang mga braso niya sa baywang ni Tori. Hindi siya sumagot, pero tumango siya bilang tugon. Mahinang huminga ng malalim si Tori. Kinakabahan siya, pero alam niyang kailangan niyang linawin kay Taj, ang tungkol kay Everett, kung gusto niyang maging maayos, ang lahat sa pagitan nilang dalawa. Ayaw na niyang maulit ang nangyari kanina. Hindi ko itatanggi na gusto ko siya, simula niyang bahagyang pumiyok ang tinig. Naramdaman niya ang pagluwag ng pagkakayakap ni Taj sa kanya, kaya mabilis niyang hinawakan ang mga kamay nito. Look, I want this to work, kaya gusto kong maging malinaw ang lahat, nakikiusap ang tinig na aniya sa nobyo. Hindi kaagad kumibo si Taj, pero maya-maya pa ay nagsalita din siya. Go on, aniya kay Tori. Hinalikan ni Taj ang ulo nito, para mapanatag, dahil dama niya ang kaba, at tensyon sa katawan ng nobya. Ngumiti ng matipid si Tori. Thank you, aniya bago muling ipinagpatuloy ang sinasabi niya, tungkol kay Everett. Nakilala ko si Evie, noong bago pa lang ako sa industriya, halos magkasabay naming pinasok ang mundo ng pagkanta, kaya naging malapit ang loob ko sa kanya. Noong una naman ay kaibigan lang talaga ang tingin ko sa kanya, pero it changed last year. Dahil ba nagsama kayo sa isang teleserye? Tanong ni Taj. Alam na niya ang tungkol doon, dahil nabanggit na sa kanya ni Oxygen. Bukod sa pagkanta, ay isa ring magaling na artista si Tori, na marahil ay namana naman niya sa kanyang amang si Christopher De Silva. At si Everett Lozares, ang huli niyang nakasama sa isang teleserye, na natapos ay 3 buwan, bago ang world tour ni Tori. Saglit na natigilan si Tori, bago siya tumanggo. Yes, mahina pa rin ang tinig na Anlia. I mean, siguro gusto ko na siya, kahit dati pa, at mas na-develop lang noong madalas na kaming magkasama, dahil sa project na pinagsamahan naming dalawa. Nanliligaw ba siya? Ngumiti si Tori, dahil sa tanong na iyon ni Taj. Dama niya ang alinlangan at selos sa boses nito. Mula sa pagkakasandal, ay dama pa siya sa dibdib nito, bago niya matamang pinagmasdan ang mukha ng lalaki. Yes, tapat at seryosong sagot niya. Kumislot ang magkabilang panga ni Taj, ngunit hindi ito nagsalita. But before I met you, wala sa vocabulary ko ang salitang commitment, love. Natigilan si Taj. Puno ng pagtatakang tinitigan niya si Tori, na mabilis naman siyang ninakawan ng halik sa lobby. I mean, gusto ko si Evie, pero hanggang doon lang iyon. Ayos lang naman sa kanya, as long as alam niyang gusto ko siya. Aniyang nagkibit pa ng mga balikat. Hindi ko naman alam na sa pagpunta ko rito sa Guimaras, para magbakasyon, ay masusubok pala ang paninindigan ko, dugtong niyang napangiti pa, nang pumasok sa isip niya ang unang beses na nakita niya si Taj. So na love at first sight ka sa akin. May himig ng pagyayabang na ontag ni Taj. Love at first sight, or kung ano man ang tawag doon, ani ni Tori. Basta ang alam ko lang, ay nakuha mo ang atensyon ko, noong una kitang nakita. Noong nagkabanggaan tayong dalawa. Tumatango-tango na sabi ni Taj. Umiling si Tori. No. Kumunot ang noo ni Taj. No. Takang ulit niya sa sinabi ni Tori. Before that, ay nakita pero nakatalikod ka. Nasa loob ako ng sasakyan ni Uncle Anson, then dumaan ang fire truck, tapos nakita kitang nakalambitin ka sa likod. Sorry na lang pala si Everett, kasi likod ko palang ang.
Natatawang hinampas ni Tori ang dibdib ni Taj. Ang yabang mo, love, nakairap na aniya bago muling nagseryoso. Love, magulo ang mundo ko, at maraming isyo, pero kahit ano ang mangyari, o marinig mo, tandaan mong mahal kita. Hindi lang kita gusto dahil mahal kita, Taj Sebastian, mahal na mahal kita. Nabura ang ngiti sa mga labi ni Taj. Matiim ang mga mata na tinitigan niya si Tori. And I love you too, love, aniya. Bago tuluyang sinakop ang mga labi ng nobya, na kaagad namang tumugon. Bumalikwas si Taj mula ilalim, at napailalim si Tori. Kanina pa nakatitig sa hawak niyang cellphone si Everett, lang minuto na rin ang nakakalipas, simula nang bigla na lang naputol ang tawag niya kay Tori. Ni hindi na nagawang magpaalam ng babae sa kanya, at batid niyang kung sino man ang tinawag nitong love, ang siyang naging dahilan. Humugot ng malalim na bantong hininga si Everett M, bago tumayo mula sa pagkakaupo sa gilid ng kanyang kama. Naglakad siya palabas ng kanyang silid, at pumunta sa kusina, para kumuha ng canned beer. Bumalik siya sa kanyang kwarto, at tumuloy sa nakabukas na salaming pinto, na siyang nag-uugnay sa maliit na balkonahe ng kanyang condo unit. Ipinasok niya sa bulsa ng suot niyang pantalon ang hawak na cellphone, sa kanya ipinatong sa bakal na relang ang magkabila niyang siko, habang hawak sa kaliwang kamay ang nakabukas na can. Beer. Tinanaw ni Everett ang malawak na lungsod, at wala sa loob siyang napangiti. Napakaganda ng gabi. Nagkikislapan ang mga bituin sa kalangitan, gayon din ang mga ilaw, na nagmumula sa nagtataasang gusaling nakapalibot sa paligid, na tila ba parehong ayaw padig sa isa't isa, kung liwanag lang din ang pag-uusapan. Tinunggan niya ang laman ng hawak na lata, at halos kalahati na lamang ang laman yun, nang ilayo niya sa kanyang bibig. Hindi pa rin nawawala sa kanyang isip, ang narinig niyang pangalan na binanggit ni Tori kanina. Tila iyon sirang plak ang paulit-ulit, na gumagawa ng ingay sa kaloob-looban ng tainga niya. Shit, halos pongol na yuzel ni Everett, bago muling dinala sa kanyang bibig ang hawak na lata. Inisang lagop niya ang laman yun, bago niya hinagis sa basurahan na nasa gilid ang lata ng beer, na wala ng laman. Sa bagay, ano ba ang karapatan niyang maghimutok? Alam naman niyang sa simula pa lang, ay walang patutunguhan ang nararamdaman niya para kay Tori. Oo nga't inamin sa kanya ng babae na gusto siya nito, pero malinaw din itong sinabi sa kanya, na wala itong balak na pumasok sa seryosong relasyon. Pero sino ang Taj na tinawag nitong love? 2 araw na rin ang nakakalipas, simula nang dumating sa San Lorenzo ang ina ni Tori, at hindi pa rin sila nag-uusap, simula nang magtalo silang dalawa. Hindi rin nakakalabas ng bahay ang dalaga, dahil palaging nakabantay ang mommy niya, pati na rin ang kanyang Uncle Anson. At kagaya ng dati, ay pumupuslit na lang si Taj papasok sa silid ni Tori, kagaya na lang ng gabing iyon. Walang tigil sa pabalik-balik na paglalakad si Taj, habang nakaupo naman si Tori sa kanyang kama. 10:00 pasado na ng gabi, at halos katatapos lang nilang mag-usap ng nobyo. Sinabi niya rito ang balak ng mommy niya, na iuwi siya sa Manila sa susunod na araw. Nabanggit din niya kay Taj, natatakot siya sa maaaring ng kanyang ina. Kilala niya ang mommy niya. Wala itong sinabi na hindi nito ginagawa, kaya nang marinig niya itong kausap ang Uncle Anson niya, tungkol sa balak nitong ipakasal siya kay Sid, ang anak ng may-ari ng Crystal Music. Nahihilo na ako sa ginagawa mo, love, nakangiwing tura ni Tori kay Taj, na bigla namang tumagal sa paglalakad. Pamitik sa ere ang 2 daliri nito, bago ito humakbang palapit sa kanya. Lumuhod si Taj sa harapan ni Tori, at seryosong tinitigan ang babae. Love, will you marry me? Walang kaabog-abog na ani ni Taj, na ikinatangga naman ni Tori. Lang ulit na nagbukas-sara ang bibig ni Tori, dahil sa labas na pagkabigla. Kumurap-kurap din ang kanyang mga matang nakatutok kay Taj, na nanatili pa ring nakaluhod. I mean, wala akong hawak na singsing ngayon, pero magagawan ko naman yun ng paraan bukas. Napapakamot sa ulo na muling sabi ni Taj, nang walang makuhang tugon mula kay Tori. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya, at nanginginig din ang magkabila niyang tuhod. Pakiramdam niya, ay bigla rin siyang sinikmura, habang hinihintay ang sagot ng nobya. Kung kasal na tayo, wala nang magagawa ang mommy mo, right?
Nagsisimula na ring manlamig ang mga kamay na dugtong niya. Hindi napigilan ni Tori na matawa, dahil sa nakikita niyang anyo ni Taj. She can't help it. Ang cute lang nitong tingnan. Bukas naman ang aircon sa kwarto niya, pero butil-butil ang pawis sa noo ni Taj. Namumutla din ito, at ilang ulit niyang nakita ang paglunok nito ng laway. Panay din ang bantong hininga nito, habang nakatitig sa kanya. Love, I'm serious. Turan ni Taj, nang makitang tumatawa si Tori. Pinunasan din niya ng likod ng kanyang palad ang noo, bago wala sa loob na bumuga ng hangin, dahil sa labas na kaba. Seryoso talaga ito? Tanong ni Tori. Tumatawa lang siya, dahil sa nakikita niyang anyo ni Taj, pero ang totoo ay ginagawa lamang niya iyon, para matakpan ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya ito inaasahan. Wala sa bokabularyo niya ang salitang commitment, at mas lalong hindi siya wedding material girl, pero nang makilala niya si Taj, ay bigla niyang nakalimutan ang lahat. Masyadong mabilis ang lahat para sa kanilang dalawa, at kung papayag siya sa alok nitong kasal, ay tiyak niyang mahihirapan na siyang makawala. Natatakot siya sa mga posibilidad, na pwedeng mangyari. Ang daming paano, at pero, na pumapasok sa kanyang isip. Paano kung bigla niyang ma-realize, na hindi pala ito ang gusto niya, pero dahil kasal na sila, ay hindi na magiging model na makawala? Paano kung panandalian lang pala itong nararamdaman niya? Paano kung mag-fail ang kasal nila? Paano kung biglang maisip ni Taj, na hindi pala siya ang babae para dito, kung kailan kasal na sila? At saka handa na ba siyang magpakasal? Deadly, sagot ni Taj. Nabura ang ngiti sa mga labi ni Tori. Tinitigan niya si Taj, at hindi kaagad nakapagsalita. Sapat ba ang mga pangamba at takot niya, para pakawalan ang lalaking nakaluhod pa rin sa kanyang harapan, at naghihintay ng magiging sagot niya? Kaya ba niyang ituloy ang buhay niya, na parang walang nangyari, kung sakaling piliin niyang tanggihan ang alok nitong kasal? At sa dulo ng mga katanungang iyon, ay isa lang alam ni Tori. Mahal niya si Taj, sa kabila ng katotohanan, kailan lang niya nakilala ang lalaki. Alam niyang marami ang magtataas ng kilay. Magkaiba sila ng mundong ginagalawan, pero batid niyang kahit itanggi ng kanyang isip, ay hindi niya pa rin kayang burahin ang katotohanang, pag-aari ni Taj ang puso niya. Love. May bahid ng pagkainip na antag ni Taj, ngunit bakas pa rin sa tinig nito ang kaba. Sa halip na sagutin ang tanong ng lalaki, ay yumuko si Tori, para magpantay ang mukha nila. Lamapat ang mga labi niya sa mga labi ni Taj. Yes, tugon ni Tori, sa pagitan ng mga halik. Sandaling nanigas ang katawan ni Taj, at nang tuluyan niyang maintindihan ang lahat, ay mabilis niyang tinugon ng malalim na halik si Tori. Pumulupot din ang magkabila niyang braso, sa biwang nito, bago siyang umalis sa pagkakaluhod, at dahan-daang ihiniga sa kama ang nobya. Love you, love, bulong ni Taj. I love you too. Kasal. Bulalas ng kaibigan ni Taj na si London mula sa kabilang linya. Tinawagan ito ni Taj, para humingi ng tulong tungkol sa kasal nila ni Tori. Yup, seryosong tugon ni Taj. Kasalukuyan siyang nasa labas ng fire station, at nakaupo sa upuan na gawa sa semento. Sino ulit ang bride? Umikot ang mga mata ni Taj, dahil sa paulit-ulit na tanong ni London. Si Tori. As in Tori Herrera. Ani ni London, na bakas sa tinig ang hindi pagkapaniwala. Dude, are you kidding me? Do I sound like I'm joking? Shit, hindi pa rin makapaniwalang sabi ni London. Alam na ba ng mami mo? Look, no one else has to know about this, except you and the judge. Teka, putol ni London, sa iba pang sasabihin ni Taj. No one else has to know. Pag-ulit niya sa sinabi ng kaibigan. Isa secret wedding, London, do you get me? Malapit nang maubusan ng pasensya, dahil sa walang katapusang tanong ni London na turan ni Taj. Saglit na hindi nakapagsalita si London mula sa kabilang linya. Sumabog yata ang ulo niya, dahil sa kanyang narinig. Una, magpapakasal ng biglaan ang kaibigan niya. Pangalawa, hindi lang basta kung sino ang bride, dahil isang infinite star ang pakakasalan ni Taj. Pangatlo, a secret wedding. Pero seryoso ba ito, o Gino good time lang siya ng kaibigan niya? Dude, naka-drugs ka ba? Medyo natatawang tanong ni London kay Taj.
Gago, mukha ba akong regista? Balik tanong ni Taj. Seryoso ako, pare. Isipin mo nga, kasal ko ang pinag-uusapan natin dito, kasal ko, pare, hindi kasal ng kung sino lang. Nahilot na lamang ni Landon ang sarili niyang noo. Mukhang nang hindi nagbibiro si Taj. Mula sa kinauupuan niyang swivel chair, ay tumayo siya, at naglakad patungo sa salaming bintana, na natatakpan ng Venetian blinds. Hinawakan niya ang nakalawit na tali sa gilid, at hinayla iyon. Umangat ang Venetian blinds na humaharang sa bintana, at lumitaw ang iba pang nagtataasang gusali na nakapaligid sa bahaging iyong ortigas. Alright, aniya pagkaraan ng iyang saglit na pag-isip, I'll see what he can do. Okay, tugon ni Taj. Call me, okay, yeah, ani ni Landon, habang siniseni. Asan ang sekretarya niya, na nakasilip sa pinto ng kanyang opisina, expect my call tonight. Alright, sagot ni Taj. And hey, man thank you. Dugtong niya, bago tuluyang pinutol ang tawag. At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.